Hindi mawawala ang isang liga kung walang YYC athlete. Siyempre, Icicle Ma'am. Siyempre, abangan nyo lagi sa YouTube channel niya. Siyempre, nandito excited ako dahil nakita na naman kami. So, hindi kami nagkaroon ng chance sa magkausap nung 2-day league sa Calgary and then doon sa Edmonton kasi nagbakasyon siya. So, now, nagkita kami rito sa Cochrane, mga ka-teammate. Let's go! So, bago ko mag-comment sa kakatatapos na ng Cochrane DX3, papasalamat ako sa kaibigan natin na si Mr. Roderick, na Mr. BTK, na dumayo pa all the way from Edmonton para lang supportahan yung 2026 Cochrane 3x3 Challenge. Maraming salamat sa effort, Mr. BTK. Anything. My pleasure. I know it's a long drive but you're here. And what a 3x3 tournament dito sa Cochrane. Semifinals pa lang, the intensity was there. Yeah, nakita ko. May konti pang komosyon na nangyari, pero in the end, friends pa rin naman yung mga players na to. And then sa championship, naglaban ang Crosstown Edmonton Pinoy Auto Loan versus Medellin Perez. So both teams, powerhouse to eh. Oo. Diba? Sa Crosstown Edmonton Pinoy Auto Loan, andyan si Paul Redondo, andyan si Mario Bonleon, R.A. Dural. Ito si Mario Bonleon, former player yan ng UST Growling Tigers, diba? Sa UAAP sa Pilipinas. Si Paul Redondo, best player of the conference nung CIBA dito sa Calgary, dun sa PBA player na nag-organize, si Coach Andy De Guzman. Si R.A. Dural, napaka-athletic. Andyan si Justice Arciaga, batang-bata, 17 years old. Yan ang inaano ng Edmonton. So nabanggit sa akin ni Coach Chess bago yung championship game. Itong si Justice Arciaga pala, nasilip na ng UP Fighting Maroons. Abangan nyo yan, mga na nakausap na daw ni Coach Golden Monteverde ng UP Fighting Maroons. Baka magsimula na sa high school team ng UP, UPIS. Maglalaro Maglalaro siya muna doon ng 1 to 2 years, magde-develop. And then andyan din si Hansel to complete the team. So, napakagandang team ng lumaban sa championship nitong Cochrane 3x3 mula sa Edmonton. Sa kabilang dako naman, itong Medellin Perez, loaded din. Loaded talaga. Loaded din naman. Siyempre, andyan si Patrick Orencia. Si Patrick Orencia, isang high school player dito dati sa Bishop McNally sa Calgary. Recently, nag-commit siya sa St. Mary's University. Magiging player na siya doon. Wow. Itong si Prince Cuesta, yung naka-game winner. Player siya ng Ambrose University. Tapos, andyan din syempre, yung mga kampi niya, si yung big man nila. Andiyan pa si Station Patoma. Station Patoma, 1v1 king of the tournament. So, napakagandang match up sa championship. Walang itatapon. So, nakita naman natin sa championship na yun. Makikita nyo yan sa Facebook later ng YYC Athletes. I'll post natin kasama si Mr. BTK. Nag-live siya. Pwede nyo panoorin doon. Very great start para sa Pinoy Auto Loan. Yeah, both team naman. Both team. Pero nakauna lang ng konti yung Pinoy Auto Loan, yung team galing sa Edmonton. By the 9-minute mark, ang score natin 17-12. So, 17 ni Prince Cuesta. Naging 20-19. So, pero lamang pa rin yung Edmonton noon, 20-19. Finally, nung last possession ng Medellin Perez, pagka-check, binitawan. Ito, struggling to buong ball game si Prince Cuesta. Pero nakalimutan na lahat ng mintes niya. So, tinira niya, bumanda, pumasok, ball game. Tapos ang laban. Pang event after nitong mga ka-train din? So meron tayo sa Calgary, meron tayong mga opening game na i-cover. Meron din kaming niluluto na 3x3 sa September. Tignan natin kung ano mangyayari dyan. We'll keep you posted, but we're trying to make it happen September 6. FIBA 3x3 naman yun. So, we'll see if it will happen. Hopefully it will happen. We'll try to make it happen. Yun lang. Ano naman ako kung meron kayong mga liga dyan, invite nyo lang ako. Usap lang tayo. I can be there for you guys. So, thank you so much. YYC, Icicle, mga teammate. Thank you. Thank you. Shout out pala kay Mr. Tim San Pedro at Red na Santiago ng Emerge Sportswear Edmonton. Maraming salamat sa inyo guys. See you soon. Alright. Thank you.